Naitala sa nakalipas sa 2 araw ang pinakamababang temperatura sa bansa ngayong amihan season. Kaugnay niyan, makakapayam natin si Lori De La Cruz, weather specialist mula sa Pag-asa. Good morning po, Ms. Lori. Yes, sir, sa ating mga kababayan. Ms. Lori, nasa peak na po ba tayo ng amihan season? Tsaka bakit po ngayon lang lumalamig at hindi noong Disyembre? Well, base po sa ating pag-aanalisa ng ating latest na synoptic weather condition, posible po na at this time of the year ay nasa peak na tayo ng amihan season. Sa mga susunod na araw at mga linggo, ay posible pa rin magkaroon ng another surge ng amihan. Pero yung mga inaasahan nating temperatura, possible po na hindi na po ito mas bababa kumpara sa mga nare-record natin at this time. Sa tanong naman kung bakit ngayon lang lumalamig at hindi noong Disyembre, actually po, since November, we're already starting to monitor the temperatures, especially sa northern part ng bansa. So nakita po natin, especially the latter part of December, na unti-unti naman na po bumaba ang temperatura, especially doon sa northern Luzon. So mas ramdam po ito or naunang naramdaman yung impact ng amihan in terms of temperature sa eastern section ng bansa at sa northern section ng bansa at sa mga matataas na lugar katulad ng Tanay, Baguio, at even sa ibang matataas or elevated na lugar. So dito naman sa western section ng bansa, particular dito sa Metro Manila and western section ng Luzon, ngayong January po, usually talaga nararamdaman yung lamig or malamig na panahon hanggang first or second week of February. Ms. Lori, hanggang kailan ba inaasahan na mararanasan natin itong matinding lamig? Apo, base po sa ating record or historical record, usually po hanggang first or second week of February. Kapag peak po ba ng amihan, bakit sinasabayan ito ng malalakas na ulan? Yes, kapag during peak season of amihan, kung saan malakas yung ating synoptic winds, particular yung northeast winds or northeasterly winds due to amihan or northeast monsoon, usually po talaga nagdudulot ito ng mga light to moderate rains pero concentrated doon sa northeastern section of the country. Pero aside from that, during kasagsagan or peak season of amihan, meron din pong nabubuo na shear line. Yun po yung pagsasalubong ng dalawang magkaibang air masses, yung northeasterly winds at yung easterly o yung galing sa dagat Pasipiko. At dahil magkaiba silang air masses at mataas or malaki yung pagkakaiba nila in terms of temperature, usually nakaka-generate yan ng mga kaulapan na nagdudulot ng mga pag-ulan or heavy rains. At usually naapektuhan po niyan ang Bicol region, Eastern Visayas, and even northeastern portion of Mindanao. Ms. Lori, last question na po. No? Masasabi na ba agad natin na posibleng mapaaga ang pagtatapos ng amihan season ngayong taon dahil sa nararanasan po nating El Nino? Hindi po natin sabihin na hindi naman po natin ina-expect na mapapaaga ang pagtatapos ng amihan dahil sa El Nino. Dahil sa ating pagtaya, posible pa rin pong maranasan natin yung malamig na panahon or amihan hanggang first or second week of February, which is normal pa rin naman po. Maraming salamat, Lori De La Cruz, weather specialist mula sa Pag-asa. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.